Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Pilipinas. Abay, 6:11 na pala. At siyempre magandang araw po sa inaabot ng broadcast natin ngayong araw na ito. Welcome sa The Observer, Pusong Minero. At abay, samahan niyo po kami sa loob ng isang oras ngayong umagang ito. Ako po, si Felix Tambongo. At kasama ko rin. Ako naman si Dwayne Moreno. At inaanyayahan kayong panurin kami sa isang oras sa Talakayan. Oo, medyo para tayong lagi nangangano. Anyway, at kasi napagod tayo kagabi, ating gabi na tayo nakauwi. Anyway, siyempre, katulad ng dati, kami may mag-aatid sa inyo ng ilang kaganapan at siyempre mga sariwang balita. At i-aatid rin namin sa inyo yung aming mga isang linggong pinaggagawa para kahit papano, maka-update naman ano ba yung naging sitwasyon at kaganapan. Siyempre, yung mga nasyonal na issue. Oo. Maganda sana paring Edwin yung ano, no? Kung sa may palengke ka maggala, no? Eksaktong sana. Oo. Pero, anyway, ngayong umaga nito, meron din tayo mga balita na ihatid. Alam ko, merong balita na ipinadala ka yata eh. Meron. Ano ba yun o isa lang? Dalawa. Dalawa yun, dalawa kasama Pilit. Oo, alin ba yung inunang Melvin, yung kinuyog? Oo. Sige, try nga natin, Melvin, yung ilang balita na nakakasadyan. Alin ba yung nakakasadyan ngayon? Para, kasi ngayon walang pamagat yung ginawa mo na dalawa eh. Oo. Meron. Wala. O baka ibang Facebook page naman, yung pinagpadalan mo. Wala nga. Oo, yung Montalbeño kinuyog yan, yung maraming tao niya. Yan. Yung daw Montalbeño kinuyog ng suporta, yung house to house ni Congressman Atty. Nograles, kinuyog ba? Kinuyog. Posible ba nung i-landslide na mga Montalbeño sa araw ng butuhan ng kanilang suporta sa anilay mahusay at may direksyon na pamuno sa pagkakongresista. Ito ay matapos bahain ng suporta ang back-to-back na kampanya ni Montalban 4th District Congressman Atty. Fidel Nograles sa Barangay San Rafael at Barangay San Isidro. Hindi alintana ng mga residenteng sumama sa house-to-house visit ng kongresista sa Barangay San Rafael ang mga pananakot at paninira bagkos naniniwala sila sa tapat umano na serbisyo, aksyon at bawat desisyon ay una ang kapakanan ng mga Montalbeño. Maging ang mga residente ng Barangay San Isidro na kilalang baluarte ng kalaban umano nito sa karera sa pagkakongresista sa ika-4 na distrito ay hindi napigilang kuyugin ang house-to-house visit ni Congressman Atty. Nograles. Hindi rin naging hadlang ang malakas na buhos ng ulan at masamang panahon sa mga taga-Barangay San Rafael hanggang sa bahagi ng Barangay Baliti ang di matawarang suporta at kapal ng taong sumama at nag-abang para batiin at kamayan sa house-to-house campaign ang kongresista. Ang mainit na pagtanggap ng mga Montalbeño kay Congressman Atty. Nograles ay base sa malinaw mano na direksyon ng serbisyo at mas ramdam na may malasakit sa bawat Montalbeño. Hindi rin mano magkamayaw sa pagsisigaw ng Nograles ang mga residente sa lugar bilang tanda ng kanilang mainit na suporta sa kanyang ikatlong termino sa Kongreso. Nagpasalamat din ng kongresista sa mainit na ipinakitang suporta ng mga Montalbeño mula sa Barangay San Isidro, San Rafael at Baliti kasabay ng pangako na ang laban niya ay laban ng mga Montalbeño. Kasama at nakikisa sa ating pagbahay-bahay ngayon. Bagamat late na ho tayo nag-start dahil po umuulan, ang haba din po ng ating linakad. Kayo po ang dahilan bakit patuloy ho ako nakikipaglakad. Nakakawala po ng pagod. Sobrang dami yung gusto
magpa-picture. Pasensya na po yung mga hindi ko po mapagbigyan. Babawi po ako sa inyo. Huwag ko kayong mag-alala. Maraming salamat po. Konting-konti na lang po. Malapit na ho tayo. Malapit na ho tayo sa ating landslide. Ako si Edwin Moreno, nagbabalita sa Observer News. Maraming salamat. Karing Edwin Moreno. Abay, Karing Edwin, marami rin palang nagpupuntahan pagka dumarating yung mama. Kala ko tahimik lang to. Marami, kasawang Philip. Kala ko tahimik lang yan eh. Kelvin, adjust mo rin yung audio natin. Maganda nga umagi nga pala dun sa nami-miss ko na rin ito eh. Si Boss Angel, maganda umagat. Maraming salamat din sa nag-antabay at pag-suporta sa amin. Anyway, teka muna. At meron tayong ilang update nga pala. Hindi ko pala nabigay sa iyo yung lead, ano? Ikaugnayan ito. Doon sa tuloy-tuloy pa rin ang kampanya at mga caucus ng kandidato. Kung di nagsayang Montalban, kagabi, di ba, nakita mo kung gano'ng karami rin yung dumagsadong sa bahagi ng Kanyugan. O, Kanyugan ba yun? Oo, Kanyugan, Pasig yun, kasawang Philip. Pero, teka si Ate Sara daw kasi ay tututukan yung tinatawag na usapin ng livelihood o kabuhayan at yung pabahay. Abay, inaalok na baka raw gusto ng mga tiga-Pasig na meron pala mga libreng pabahay pa sa Baras. At dito sa Teresa, alam ko, sa Morong, alam ko, meron din eh. Para sa mga tiga-Pasig din eh. Pero narito yung detalye ng balitang yan. Nakita mo ba, Melvin? Ito yun. Mainit ang naging pagtanggap ng mga tiga-Kanyugan Pasig sa sinagawang caucus ng Dream Team Kaya Dis. Sa naturang caucus, binigyang diin ni Mayoralty Candidate Ate Sara Diskaya na isa sa pangunahin niyang pagtutuunan kung sakali ay mabigyan ng livelihood ang mga nanay upang kahit paano ay kumita habang ang mga padre de pamilya ay nagtatrabaho. Batid umano niya ang kalalagayan ng mahirap na pamilya dahil doon din siya nanggaling. Isa sa tinitingnan na livelihood ay ang pananahi. Ang mga kananayan mismo ang tatahin ng uniforme ng mga estudyante na libreng ibibigay ng pamahalang lungsod. Sa ganoon, matitiyak na mabibigay ang uniforme at ipapanggamit sa eskwelahan bago ang pasukan. Babalik natin yung mga livelihood programs na ganyan. Para yung mga nanay, kumikita din sa bahay. Kasi aminin natin o hindi, di ba minsan kulang ang kita ni tatay. Gusto natin makatulong din tayo. Kaya mga nanay, pwede na rin kayo mag-livelihood, pwede na rin kayo magnegosyo. Okay po ba yun sa inyo? No? Pero yung uniform hindi siya late. Advance for next school year, o di ba? Tutugunan din ang kakulangan ng pabahay. Subalit titiyakin ng mga Pasigenyo ay hindi dadalhin sa ibang lugar dahil nasa Pasig ang kanilang hanap buhay, negosyo at narito rin ang kanilang mga pamilya. Sinong walang bahay? Ang dami. Oo. Pero meron daw available unit sa Tanay tsaka sa Laguna. Baka gusto nyo. No? Available daw. Hindi, syempre, pangarap natin bilang Pasigenyo, pag nagpatayo tayo ng pabahay, dito pa rin kayo sa Pasig titira. Hindi kayo lalayo, di ba? Kasi una-una, nandito yung hanap buhay nyo. Nandito ang negosyo. At higit sa lahat, kung lihitimo kayong Pasigenyo, no? Magkakamag-anak tayo, di ba? Kaya dito sa Pasig pa rin titira ang mga napatayuan ng pabahay. Samantala, sa naturang caucus, tiniyak ni Ate Sara sa mga taga-Kanyugan na sa kanilang pinapangarap na pagbabago, walang maiiwan at lahat ng sektor ay kanilang pagtutuunan at walang pipiliin. Ayun. Kita mo, parang Edwin yun, medyo walang gusto magabil sa malalayo. Gusto talaga, lahat sa malapit. Oo, maganda yung kanyang programa kasama Philip kung magkatutulang. Oo, sana. Pero hindi, bago magkatotoo yun, kailangan manalo muna. Correct ka dyan. Oo. So, kailangan niya ngayon yung suporta ng mga Pasigenyo para doon sa kanyang pangarap na sinasabi niyang pangarap
ng Pasigueño. So, kailangan niya ngayon yung Dapat lang. Eh, yun lang naman ang isang magiging daan doon. Pero teka muna, balikan natin mamaya. Meron pa tayong report. Abay, ano ba ito kay General Marbil, lamang Edwin? Ano yung kay General Marbil? Yan kasamang Felix yung mga pulis kalawag. Alam mo kasi marami raw marami ng pasaway na pulis ngayon kaya nagbabala yung mama doon sa kanyang mga tauhan. Oy, kasi nga naman, sa totoo lang noong mga panahon, lalo na panahon ni General Lacson, hindi ari yung ganun. Correct ka dyan, pero ang nakakapagtaka ngayon, marami ng pasaway. Samantalang ng mga panahon ni Lacson, wala matitino yung pulis. Ay, hindi masyado na pagtutuunan ng pansin. Naalala ko panahon ni Lacson, pati mo laki yan dyan, bawal Oo, yung mga sinatawag na butete. Pero ngayon, kita mo naman, medyo, parang pinabayaan na lang yan. Oo, pero kung titignan mo doon sa briefing kahapon, doon sa makikita mo yung mukha nitong si yung reaksyon ng mukha ni PNP Chief Romel Francisco Marbil, abay mukhang parang maiiyak sa sama ng loob. Doon ay, sa paano ilang pulis yung na-involved doon sa mga kita mo naman, mga ilang, hindi nga pwedeng tawagin mo na krimen o talagang taasang lumalabag doon sa pamantayan ng Philippine National Police. Hindi na nga nagiging pulis Iskalawag na talaga, kaya minsan, yun ang kinakantuan. Nasaan yung report ni Paring Edwin na yun, yung sa PNP? Maganda yung layunin. Paring Edwin. Hindi lang dismissal, kundi kakasuhan pa ang mga pulis na gagawa ng katiwalian sa serbisyo sa pinaiiral na zero tolerance sa kanilang organisasyon. Ito ang babala ni PP Chief General Romel Francisco Marbil sa mga pulis na mga ngahas na gumawa ng katiwalian habang nasa serbisyo. Ito'y kasunod ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pananagutan at malinis na serbisyo o pamamahala. Dahil dito, pinaigting ng PNP ang paglilinis sa kanilang hanay laban sa mga pulis iskalawags. Pabala pa ni Marbil, hindi lang tanggal sa serbisyo o kulong, kundi maging ang mga pera na mula sa illegal na transaksyon ay sasamsamin. Dagdag pa ng pambansang pulisya. Marami na ang nasibak, nakulong at patuloy na tinatanggal ang mga iskalawags na wala ng puwang sa kanilang hanay. Hindi ko sa mga pulis, sige magkamali kayo. Gawin yun, and pati yung mga assets yung pauubos namin. Lahat ng fruit of the crime, kasi pagka nahuli, napapayalan mo, pinag-usapan mo, pati yung mga backhouse, we will study para makuha po na yung mga pinanganakaw. Yun po yung gusto natin. It will not stop, kasi pagkatapos yung only stop by dismissal. No, not only you are dismissed, but you are there is a file in criminal case against you. At uubusin namin yung assets mo. All the fruit of the crime. Ako si Edwin Moreno, The Observer News. Ayun, maraming salamat paring Edwin Moreno. Tama naman na paring Edwin. Medyo, sino ba naman hindi mamiyak-iyak niyan, yung ganong sistema? Oo, umahiyak-iyak na yung mama Kumbaga, sa kanyang panunungkulan, pinipilit niyang maging karispeto ang mga uniformado natin pulis. Pero may ilan talaga na tila nabubulok na kamatis na nahalo doon sa mga matitino. Kasama Pilit. Oo nga. Pero actually, dapat ma-interview nga pala tayo ngayon kay Sir Lawrence ng MGB. Kaya lang talagang hindi natin kinaya. Medyo ngarag tayo Puno ang schedule natin Oo. Medyo Kagabi pala. Siguro, by next week natin i-set. Kasi medyo hindi kinaya nung ating nung power.
Oo, may mga kailangan kasing i-adjust eh. Ay hindi natin na-prepare yung mga adjustment at dapat kasi matagal na itong interview na to. Ah, Kaya lang, nausad ng nausad, may pa kasi ng clearance. Eh. O, dapat, sabi ko nga kay Director Egay Castillo, dapat hindi na masyadong protocol. Kasi yung ibang ahensya, wala namang mga nagpapa-interview eh. Ito, nagpapa-interview naman, kaya lang maraming protocol, hihingi ng clearance, at hindi ko rin pa tinapasa sa'yo yung questionnaire na binigay nila kasi prepared yung questionnaire. Anyway, at siguro set natin, sir. Oh, nawala si parang Edwin yun. Set natin sa next week at para maganda yung ating yung beluhan. Oo. Medyo si Sir Lawrence, isa pa, may meeting rin pala ito maya-maya. Sabi ko, medyo pasensya na muna kay Sir Lawrence, ng Mines and Geosciences Bureau. At sa ganun, anong tawag na, iset natin sa next week. Ngarag na ngarag kasi. Kasi laging ating gabi yung uwi natin. At siyempre, may pinupuntahan. Isa pa, uso ang focus ngayon eh. Parang Edwin, hindi mo naman pwedeng talikuran. Hindi lang din pala nabigay sa akin ni Sir Lawrence yung kanyang designation. But next week, Sir Lawrence, set natin next week yung interview. At magandang umaga nga pala dyan kay paring, kay paring Rene. At dyan sa mga tiga-lalawigan ng Bulacan, magandang umaga. At sa bumubuo nga pala ng Philippine Mine Safety and Environment Association, paring Kalawit kay Kalawit Sarmento, Miss Litali ng Supreme Elite. At sa mga taga Rapid City, magandang umaga rin. Magandang umaga. Diyan sa mga taga Mapa. At yung kumpare natin. Si kasama Rolly Angeles. Ang presidente ng Mapa. Baka makalimutan mo. Magandang umaga rin nga si Attorney Mendoza. Oo, kaya Attorney Mendoza. Iniindiya natin ng isang araw. Pero si kasama Jimmy, hindi pa nagmumulat ng mata eh. Mukhang ginabot din ng madaling araw yan kasama ang Felix galing yata sa Kukos. Oo. At saka napuyat yata napuyat sa pagle-layout. Napuyat sa pagle-layout. Anyway, at napasensya na muna kay Sir Lawrence. Sir, talagang marag na ngarag din kami. Medyo... Anyway, at siguro bawi tayo next week. Pero meron ka pang isang pinadalang istorya kasamang Edwin. Kasi parang ang sinasabi yata ng tiga Montalban, baka magkaroon ng landslide. Sino ba landslide yun? Ayan yung landslide sa darating na landslide ng boto. Gracias. Fake news. Kasi nakita ko kasi yung lead eh. Landslide. Kaya sabi ko, landslide na yun. Landslide pala ng boto yun. Oo, landslide ng boto. boto. Pala ng fake news na yun. At saka baka yung mga kababayan natin, anong tawag doon? Baka magahol. Magahol ba? Hindi naman magahol ang tawag doon. Oo, mag-alala yan. Oo. I-call mo nga, Melvin, yung anong nangyari? Kasi sinasabi mo landslide. Dinali yung signal natin. Dapat dinugtungan mo. Landslide ng boto. Oo, landslide ng boto. Oo. Ayan, at medyo may ina-adjustan lang dito eh. Bakit niya pala binanggit ng mga tiga Montalban yun? Sige, i-icon mo, Melvin. Tingnan natin, bakit sinabi ng tiga Montalban yun? Ito, tingnan natin yung detalye ng balitang yan. Nakakagulat eh, kala ko kung ano eh. Mabuti, may karumpong agad. Sige, tingnan natin. Yung balita ni paring Edwin Moreno dyan sa bahagi ng Montalban pa rin. Ito.
Mga Montalbeño sa araw nagbotohan ng kanilang suporta sa anilay mahusay at may direksyon na pamuno sa pagkakongresista. Ito'y matapos bahain ng suporta ang back-to-back na kampanya ni Montalban 4th District Congressman Attorney Fidel Nograles sa Barangay San Rafael at Barangay San Isidro. Hindi alintana ng mga residenteng sumama sa house-to-house visit ng kongresista sa Barangay San Rafael ang mga pananakot at paninira bagkos naniniwala sila sa tapat umano na serbisyo, aksyon at bawat desisyon ay una ang kapakanan ng mga Montalbeño. Maging ang mga residente ng Barangay San Isidro na kilalang baluarte ng kalaban umano nito sa karera sa pagkakongresista sa ika-4 na distrito ay hindi napigilang kuyugin ang house-to-house visit ni Congressman Atty. Nograles. Hindi rin naging hadlang ang malakas na buhos ng ulan at masamang panahon sa mga taga-Barangay San Rafael hanggang sa bahagi ng Barangay Balite ang di matawarang suporta at kapal ng taong sumama at nag-abang para batiin at kamayan sa house-to-house campaign ang kongresista. Ang mainit na pagtanggap ng mga Montalbeño kay Congressman Atty. Nograles ay base sa malinaw mano na direksyon ng serbisyo at mas ramdam na may malasakit sa bawat Montalbeño. Hindi rin umano magkamayaw sa pagsisigaw ng Nograles ang mga residente sa lugar bilang tanda ng kanilang mainit na suporta sa kanyang ikatlong termino sa Kongreso. Nagpasalamat din ng kongresista sa mainit na ipinakitang suporta ng mga Montalbeño mula sa Barangay San Isidro, San Rafael at Balite, kasabay ng pangako na ang laban niya ay laban ng mga Montalbeño. Kasama at nakikisa sa ating pagbahay-bahay ngayon. Bagamat late na ho tayo nag-start dahil po umuulan, ang haba din po ng ating linakad. Kayo po ang dahilan bakit patuloy ho ako nakikipaglaban. Nakakawala po ng pagod. Sobrang dami yung gusto magpa-picture. Pasensya na po yung mga hindi ko po mapagbigyan. Babawi po ako sa inyo. Huwag ko kayong magalala. Maraming salamat po. Konting-konti na lang po. Malapit na ho tayo. Malapit na ho tayo sa ating landslide. Ako si Edwin Moreno, nagbabalita sa Observer News. Maraming salamat paring Edwin Moreno at abay, magandang umaga rin pala kay kasamang Danilo Torbeles. Tinasabi niya, kilala ko ba yung kasama mo? Yan. Sino siya? Abay. Oo, yun daw, no? Yun daw si Kalawit, Dirador ng Cavite. At Batangas. Mabuhay ka. Kala ko tawag dito. Kala ko nagkaroon ng update yan eh. Oh, yung pala, yung designation pala ni Sir Lawrence Elec, licensed forester at siya yung designated information officer ng Mines and Geosciences Bureau, Region 4A o Calabarzon. Tama-tama sana kasi mayroon tayong ilang information materials na galing sa kanya. Kaya hindi natin ma-play, nakaset na pala ito. Pero tingnan natin. May ilang minuto pa tayo, Melvin, bago mag-break. Mahaba pa. Oo. Pwede ba natin i-play yung video na yan? O, tingnan natin yung information materials. Ulitin natin sa next Saturday. Pero, kasi pinadala sa atin sayang naman kung di natin pakinggan. Tingnan natin. Information materials yata ng RCBMI. Oo. Mining Forest Program. At Republic Cement Batangas Plant, we are committed to lifelong sustainability, ensuring a greener future for generations to come. Our efforts for environmental management and rehabilitation begin at the core of our operations. As we believe that responsible mining and environmental stewardship can coexist, we have implemented strategies to rehabilitate mining sites, all in compliance with government standards and regulations. MEPEO. Active mining area.
Ayun, yung pala yung information materials pala ng RCBMI, yun. Yun sana yung magiging laman ng discussion natin, paring Edwin. Pero familiar ako doon sa pinakita kanina na overlooking na merong tubig. Hindi lawa yun eh. Yun yung main out ng ano. Actually, hindi pa main out yun eh. Oo. Yung may tubig na yun, alam ko sa tama, Batangas yun ano. Sa mangrove areas. Oo. Tama. Yung isa may lagoon. Ayun yung pinanggalingan naman ng quarry nila pala, yung tubig ng quarry. Doon sa malalim. Kala ko, gumawa na sila. Nakakama natin Sir Lawrence ngayon na mapagkwentuhan natin kasi yun ang lalaman din siguro tama-tama next week. Abangan nyo ng mga kababayan kasi ipapakita namin sa inyo at tatalakayin namin kung ano ba talaga yung nilalaman nun kasi may mga figure na nakalagay. Sabihin, yun yung compliance, yung dami ng puno na naitanim ng RCBMI. Oo, yun yung tema nun. Pero mas maganda kung kasama natin Sir Lawrence para mapagkwentuhan natin. Oo. Correct, Pero agad. teka muna, Damang Edwin. At tayo magpakilala muna. Pakilala. Karaanin muna natin itong sa report. At ito may kinalaman dun sa iba, yung Marilaki pala. Safety na raw ulit sa mga rider, ha? At may ang ginagawang pagbabantay ng LTO, ng PNP at saka yung mga kinatawan ng local government unit. Narito yung detalye ng balita na yan. Na-address po natin yan through our joint collaboration effort with the PNP, HPG, and the LGU. So, nagde-deploy po tayo ng mga enforcers natin. Actually, daily po yan. Daily ang deployment natin. Since nag-start po yung Marilaki incident, yung sa Superman. So, from then up until now, may deployment tayo ng ating mga enforcers. So, pinagting po natin itong mga deployment para po maiwasan yung ating road crash dito po, particular sa Marilaki. Sa Marilaki po, ang kadalasan na violation po na nakikita ng aming ng aming tanggapan, ito po ay mga reckless driving, overspeeding, yung po yung binabantayan natin through the use of speed limit device, no, na pinapagamit po sa atin ng LGU, na didetermine po natin yung speed ng ating mga riders na dumadaan po sa Marilaki. With regards po sa approach natin, meron po tayong project na kung saan inilalapit po natin ang LTO sa mga barangays, TODA, tsaka po dito sa mga transport. So, binibigyan po natin sila ng road safety seminar with regards dito sa traffic laws, rules, and regulations ay pinatutupad po ng LTO. Kung kumusta na yung Marilaki ngayon, ay masasabi po namin sa hanay po ng PNP and with the LTO na prevent po natin or na-lessen yung mga incident noong mga compare sa nakaraang mga insidente. At sa ngayon po ay tuloy-tuloy, araw-araw po nandoon yung ating presensya ng kapulisan, ng LTO, ng mga nasa representative ng LGU para po sa tuloy-tuloy na operasyon para mapatuloy po mapangalagaan yung road safety doon po sa kahabaan po ng Marilaki. Ayun, with regards po doon sa ini-launch po noong April 25, ano po, with the project lang is with the acronym of laban ng nagkakaisang grupo ng mga driver kontra sa illegal at para sa seguridad ng Tanayans. Yun po ay unang-una ay nabuo dahil po doon sa hangarin ng ating kapulisan at ng ating mga katuwang na ahensya kagaya po ng LTO, Highway Patrol, ng ating pong Bureau of Fire, ng ating pong local government, at ng samahan po ng mga ibang stakeholder, kagaya po ng Top Speed, School Driving Academy, at ng skill yun na Tanay Municipal Council. Ayun. Alam mo, parang Edwin, marami kasi nagtatanong tungkol doon sa issue ng Marilaki. At least, ginarantihan naman ng LTO.
at saka ng Tanay PNP. PNP. Oo, Oo. tuloy-tuloy yung monitoring at meron silang checkpoint. Yung dati tinatawag nila na manukan. Meron silang, naglagay sila ng outpost. Eh dati, pagdating sa manukan, patagitagilid niya yung mga motor eh. Kung papunta sa Kasi manukan. O kaya pabalik eh. Pero ngayon, hindi na. Nagpatagitagilid siya doon, sigurado. Tatagilid siya sa Huli ticket ka. mo. Titikitan ka, sigurado. Pero kasama Felix ngayon kaya nga pagdating ng eleksyon, ito nga Mayo 12, mayroon pa kayang mga operatiba ng Highway Patrol, LTO, tsaka Tanay PNP doon sa lugar para i-maintain yung kanilang safety measure doon sa mga motorista? Permanente na raw yun. Permanente na. Correct. Ay, Permanente sure, na maganda. yung operation na yun. Kasi nga, ang inaalala nila, yung nangyari no, na ang dami naglitawan ng mga Superman. Oo, dami nga. Maraming nagpasiklab na Superman. At siyempre, ikaw ba naman eh. Anong tawag dito? Magsusuperman ka, edi anong kakahinat na ng buhay mo ron? Madadali ka talaga. Oy, hindi mo ba nakita yung mga iba na yung mga video na naglabasan doon na anong tawag doon? Medyo umabot yung road nakadilaw yun nung nag-trigger. Pero marami nagsusuperman pala doon, hindi lang yun. Kumbaga doon lang nung yung pagkakataon lang na yun na nabigyan ng pansin. Kaya nagkaroon ng viral issue. Doon lang na-trigger. Pero ang totoo nun, marami nagsusuperman kasi pagalingan sila, mga nagpapasiklab eh. Ayun ang problema. Inuubo ako. Magandang umaga nga pala kay Kajen Sambilay. Kasama ng Edwin. Kay Vice Mayor. Kay Vice Mayor. Tsaka kay Mayor Perla Tesoro. Heronimo. Magandang umaga at siyempre, sana anong tawag doon? Sana yung kanilang pinapangarap matupad din Correct, sana nga. At para yun nga yung sinasabi ni Mayora na hindi siya lumaban o tumakbo para sa sarili niya, kundi tumakbo siya para sa mga barasinyo. Dahil nakikita niya, ayon sa kanya, tila walang pagbabago sa maraming panahon. Kaya naisipan niya na ipagkaloob yung kanyang sarili. Baka sakaling sa panahon ng kanyang panunungkulan, malaki yung kanyang magagawa para mabago naman yung pamumuhay ng barasinyo. Oo, correct. Pero alam mo, kasama ng Edwin ako'y kung sakasakali at gusto talaga mangyayari yun, maganda. Narinig yung plataforma Sipin mo naman kasi nung araw yung pinugay na yan, ang biyahe dito nang gagaling sa Teresa Tapos ang bumibiyahe jeep, isang jeep lang ang bumibiyahe. Isang jeep lang ang bumibiyahe. Paghapon, nakakadalawang balik yung jeep na yon. At yung jeep, yung gulong mayroong kadena. Bakit may kadena? Hindi makaahon dito sa yung daanan na inaakyatan kung galing ka sa Teresa, papunta ng Binugay. Hindi ka makakaahon doon ng walang kadena yung gulong mo. Bakit masyadong matarik? Batuhan, yung mataas na ahon doon, yung dinadaanan natin. Putikan at batuhan yun. Siguro mga 5 taon pa lang na nasisimentohan ang buo yun Aba, nasimentohan yan, panahon pala ni Mayor Gatlabayan at saka ni Congressman June Rodriguez. Oo, yun yung dalawa na na silang nagpursige noon para masimentohan niya noon
quarry operations. Miner's View Deck. Vista de Cantera. Progressive Quarry Rehabilitation. My tree for my pen and paper planting area. Nara Park. La Parola. Former scrapyard area. Old gypsum storage area. Old clinker storage area. Pozolan Rehabilitation. Alibangbang Garden. Bamboo Plantation.